Magandang umaga sa inyong lahat. We are going to Centuries. Nandito tayo sa Cainta. Wala na tayo sa Emerald Tower kasi ayaw na bumalik ng misis ko dun. Grabe, ang lipat pala ng bahay. Ang hirap, no? Lalo na kami, ang dami naming gamit. Nakailang balik kami. Siguro mga naka-4 o 5 balik kami sa bahay. Ang dami, grabe, pati makina, lahat. So naka-separate na yung A-Vision Customize. May nakita kasi ako dun na sobrang mura apartment. So nakapag-set up na tayo kahit paano. At yung biyahe natin, pinag-iisipan ko pa kasi medyo malaki talagang nagastos natin Dapat doon ko talaga ilaan yung pera, pero mukhang naalangan. So nag-iisip-isip ako ngayon, either pupunta na lang ako ng Marinduque. Yun mo, meron nakalagay date Monday, March 16, 2026. Average consumption 21.2. Tapos trip A 18, 399, 5,000, total of 9,434 na pala yung tinakbo nito. So kailangan ko na talaga magpa-change oil. So far, ang ating gasolina na mayroon pang 2 guhit. Kaya pa yan. Yung mga kaya-kaya pa yan. Doon ko natutunan yan sa pagpunta namin sa Blazing Mountain Yung mga isa na lang, kaya pa yan. Walang iyak. Kaya pa yan. Kaya confident ako, kaya pa yan. Grabe, isang taong ka na sa akin, Dong. Ano, Dong? Isang taong ka na sa akin. 1 year ang tinagal mo sa akin. Ano ba masabi ko? Kasi isang taon na siya March ko pala nakuha to, mga parts. 2025. So after a few weeks, nilalagyan natin ng ganito, yung sa top fit. Ano bang masasabi ko sa motor na to? For 1 year ko naranasan sa kanya. Well, ganito. If I were to compare the exciting na 400cc, yung bigat niya, syempre, and obviously, mas mabigat to. Ang bigat nito nasa baba wala sa taas Kaya madali siyang sway. Madali siya ibalibag. Mga ganyan, ganyan, Pero kung exciting yon, di mo magawa yun. Parts, konting ganun lang, sigurado tumba ka na. So kahit mabigat siya, yung weight niya tolerable siya masyado, yung weight niya. Para sa akin, magaan siya. Mabigat lang siya i-atras, yun lang yun. Mabigat siya center stand, yan pa yun. Hindi siya advisable na lowering kit kasi mabigat masyado siya pag i-center stand. Kasi pag nag-center stand ako, grabe effort ko talaga doon. Para akong nagkarga ng mga baka, kalabaw. Yun sa exciting, parang pag nag-center stand ka nun, ganun pala yun, pag yung top heavy yung yung motor, pag center stand mo siya, parang Vespa lang. Ganun lang kadali. Ganun siya kadali. Parang Vespa lang. Pag top heavy, pag center stand mo, sobrang mabilis lang. Pero pag bottom heavy, yung weight, Diyos ko Lord, ang bigat. Kaya yung Fecon ko, FKN na 150 na ADV, yung Fecon ko na 150 ADV, bottom heavy yun, sobrang bigat yun, center stand kahit 150cc yun, mabigat yun talaga. Nakakagulat yun. Top heavy, mabigat yun, mabigat center stand. So tandaan nyo yan yung comparison. Pag top heavy yung motor, magaan lang yung center stand kahit gaano kabigat or ilang cc pa yan. Kasi yung Kim ko, parang akala mo Vespa lang yung kinakarga mo Cons and pros dito sa motor na to. Unahin natin yung mga pros, mga advantages, mga magagandang bagay dito. Obviously, nakita niyo na sa ibang vlogs na sa ibang motor na nagkaroon ng ganito. Advantage dito kasi DCT na dual clutch. Pwede siyang manual, pwede siyang automatic. So kahit naka-automatic ka mga parts, pwede ka mag-shift ng gear. So kunyari, pababa, shift gear ka lang, first gear,
Pwedeng ganun. Yun ang maganda rito. Meron na tong mapa sa mismong dashboard niya. Pangatlo is yung ano, yung mode, riding mode. Pag umuulan talagang sinishift ko siya sa rain mode. Tapos pag gravel naman, dun ako sa gravel. Talagang magagamit mo siya. Gamit na gamit. Lalo pag slippery, nako, rain mode yun. Ito naka user mode ako ngayon para mas mabilis ng konti. Ano pa ba? Tatlo na yun, oh. Balance. Grabe, ang ganda ng balance nitong motor na to. Hands off talaga ako. Sobrang ganda. Never pa ako natumba for for the first time in the Philippine history. Dun sa 400cc ko, naku po, wala pa isang taon, tumba-tumba na ako dun. May mga instances pa na muntikan pa. Muntikan pa akong matumba. Kasi nga mabigat siya. Grabe yung bigat niya. Kahit pagliko nun, Diyos ko, kasi nga top heavy siya. Pagliko ko, natumba ako. Disgrasya pa ako, hindi ko makarga-karga. Grabe, hindi ko makarga yung motor na yun. Natumba ako. Kaya maganda ang balance nitong motor na to. Sobrang ganda. 5, pwede pa siya i-commute araw-araw? Yes, pwede. Ako kasi hindi ako ganun kagaling magsingit-singit. Okay, given na yon. Kasi takot ako talaga. Pero pag ikaw expert naman eh, mukha ka namang kamote. Ang lakas mo naman mga mote. Ayan, yung pinagbabawal na technique, pwede. Pwede siyang gawing ano, pang daily na motor. Kung 21 to 22 liters per liter, okay na rin yun. Sakto na rin yun. And to think, unleaded lang ako parts ha, hindi ako premium. Kasi nung nag-premium ako, ang init ng makina. Grabe, ang init niya talaga. Hindi ko maintindihan ang makina niya. Pati handlebar ko, ang init-init. Ngayon, hindi na eh. Yan o, hindi na. Last time, pag nahawakan ko yung dito, sobrang init. Kaya nag-ano na ako, nag-unleaded na lang ako. Okay yung unleaded, pang pulubi yun eh. Pulubi tayo parts, hindi tayo mayaman. Rich kid lang yung premium. Kaya unleaded, magkano unleaded ngayon? 77 lang, no, di ba? Malaking bagay yun ha. Ito, based lang to sa experience ko mga parts ha. Kasi hindi talaga ako expert, wala akong knowledge about mga technology or mga terminologies ng mga motor. Pero based on my experience lang tong mga sinasabi ko ha. I'm just being honest sa mga opinion ko. So kung ano man yung mga opinion ko, then you have to respect na lang siguro. Kasi opinion ko yon. Based lang yun sa experience ko. So ano pang mga naranasan ko dito na magaganda? Acceleration, okay. Okay na okay. Kasi kung galing kang 400cc, mabilis naman siya. Nasa ano lang talaga yun, rider lang talaga yun. Kasi kahit sa grupo namin, mabibilis nila eh. Kala mo mga Aerox lang yung pinapadala nila eh. Ganun sila kabibilis. Ako naman, hindi ganun ako kabilis. So okay lang. Or pang-anim, maganda yung grupo. I-mention ko talaga yung grupo dito. Kasi yung group ng XADV, maganda yung grupo nila. Mabait yung presidente, mabait yung mga tao, mabait lahat. Ayun, gusto ko yung community nito. Daming pros eh. Wala kang masyadong makitang negative. Negative na tayo. Sa cons na tayo mga parts. Masasabi ko dito sa negative dito mga parts is yung pinaka top problem ko talaga dito is yung gasoline tank capacity. Kung 13.5 lang yung capacity ng tank nito, kulang yun. At least ginawa man lang nilang 15 para maging satisfied yung tao. 13.5 bitin na bitin parts eh. Tapos paano kung naka sports mode ka palagi, adi laklak gasolina yun. Kasi pag nagbabiyahe ako ng may kasama, naka sports mode ako lagi eh. Tapos isa pa, yung height 5'7 ako, tingkayat ako pero kaya, tolerable. Pag 5'7 ka, okay na okay yun. Ito yung at least yun siguro yung base point mo.
na pwede siyang pwede siya sa ano, pwede mong gamitin kung 5.7 ka. 5.6 pwede naman kung expert ka talaga. 5.4 struggle ng konti, pero marami ako nakikitang nag 5.4 kaya naman. Pero yun nga, pag expert ka talagang kailangan mo. Pero kung gusto mo talaga to mga parts, tapos maliit ka, kasi ang design kasi nitong motor na to yung 2018 to 2024 European style kasi. So mga European kasi matatanggad yun eh. Alam mo mga kapre. Average yata doon mga 5'9", 5'8", gano'n. Yun yung pinakamaliit nila yata doon. 5'8 ka, okay na okay to. Kaya nga hindi ko na pina-lowering kit kasi sinanay ko na talaga sarili ko for this. Ito pa, mabigat mag-atras. Ito sinasabi ko isa sa mga dito lang ako. Malaki, mabigat. O di nga makatras oh. Huwag mo na ako pahirapan, Brad. Okay na ako dito. Ayan, tapos na yung ating agenda. Tapos na tayo sa Sentries. At sumilip lang tayo ng helmets na Shoei na Hornet. Oo, kailangan palitan daw. Hornet na Shoei o Shoei. So ano pa ba ang mga disadvantage about this motorcycle? Maliban sa nag-blink yung aking susi na bago namang baterya. Pero sabi naman nila normal naman daw yan. Ewan ko paano naging normal yan. Pero subject for, as I've said, subject for change oil na kasi to. So ayun. So ano pa mga disadvantage maliban sa height, saka sa fuel tank capacity na 13.5. Yun lang sa tingin ko. Maliban sa height din, ang height kasi given na yan eh. So kung maliit ka, medyo hirap nga dito kasi unang-una mabigat yung motor. Ang hirap nga i-atras nito eh. Maliban dyan, wala na akong makitang anything negative about this motorcycle eh. And super satisfied naman ako sa kanya. Never naman ako nagka-problema sa kanya. Sana wala naman talagang problema. Maliban dun sa connectivity ng san yung susi na hindi nagko-connect. I don't know what happened. Pero nagpapaandar ko naman siya. Yan importante dun. Huwag lang siyang mahinto ng bigla-bigla. So yun lang mga parts. Yun lang masabi ko dito sa motorcycle na to. Kung love mo talaga mag-scooter tapos matangkad ka, then this motorcycle is really for you. Relax. Hindi ako napagod nung nagbiyahe ako sa vegan. Kahit nakababa pa yung aking windshield. So relax na relax lang. Wala akong problema sa kanya in terms of riding condition, position, ganun. So kung bibili kayo nito mga parts, ang market price nito for the brand new 848,000 I think. So yun yung presyo niya. So kung second hand may mabibili kang mga 600. Pag mga 2025 model naman, meron kang mabibiling mga 700,000, which is okay na yun kasi yun yung mababa ang ang height. Kung yung mga nagbabalak, okay na okay to 100%. Hindi siya perfect, obviously. Wala namang perfectong motor. Expect nyo lang ninyo na meron talagang yan, something na may makikita ka talagang mali dyan pag ginagamit mo siya. For 9,000 kilometers na gamit ko siya, ang current niya is 9,542 from 4,200 na nakuha ko siya.
second hand, 650,000 yata. Kuha ko siya ng ganun. Tapos ngayon siguro ang presyo na lang nito ngayon ganun pa rin. Tawaran nyo na lang. Kaya siguro mga 580. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye.